Ito ay hindi natin sponsor Lodi, pinakita ko lang para syempre magkaroon din kayo ng idea about sa amplifier na yan. Pang sariling sound system Lodi. Okay? Sa mga naghahanap Lods, i-share ko na lang din. Siyempre magkaroon lang din kayo ng idea. Iba kasi yung naririnig sa camera Lodi, gaya ng napapanood nyo ngayon. Iba sa actual nyo talagang kayo yung gumagamit. Kaya ito Lodi, itong amplifier na to ay kinompress na siya. Hindi na yung traditional natin ginagamit na 502 o kaya yung mga matatabang amplifier. Hindi na siya ganon. At ito Lodi ay marami na siyang features. Ito yung kanyang rocker switch, power on. Meron siyang equalizer. Ayan. Kabilaan yan, left and right. Ang meron lang sa kanya ay low, mid, tsaka high. Per channel yan. Ito rin, low, mid, high. Sa kabilang channel din. Meron siyang BU meter. At dito naman tayo Lodi, meron siya ditong SD, MMC card. Pwede kayong gumamit ng malaking memory card at pwede rin gumamit ng micro card. Pero gagamit din kayo ng socket extension. Okay? Meron din siyang USB, pwede nyo gamitin. Microphone, mic 1, mic 2. Mic volume, echo. Then dito sa kanyang master naman, music. Ayan, meron siyang low, high, balance. Then ito na yung kanyang master volume. Meron din tayong input selection dito Lodi. Ayan, meron ata siyang apat DVD, BCD, auxiliary, then line signal out, mga ganyan. Ayan, napansin ko sa kanya, in-improve siya. Pero yung kanyang lapad ay umigse. Pero yung haba parang same lang naman. Ito. Kung susukatin natin Lodi, ang sukat niya ay nasa 3 inches lang. Ayan. Tapos dito naman, hanggang dito sa dulo ay 17 inches lang. Tapos yung kanyang holder, wag nyong hahawakan to Lodi na nakadepende lang kayo dito sa iisa, ano? Ayan. Kasi mababakli to, plastic lang to. Ayan, ito rin, plastic lang din yan. Kaya kung i-carry nyo siya, dito nyo hawakan. Kasi magaan lang naman siya eh. Mamaya siguro, titignan natin yung kanyang loob. Di pa natin sure Lodi kung malakas, susubukan pa lang natin. Sana nga malakas siya. Check natin mamaya yung kanyang mga transistor dito kung ilan, kung parehas lang din, at kung ano siya. Tapos yung kanyang transformer, yung kanyang voltage output kung ilan. Pero dito sa harapan ay napakaganda ng dating niya. Ayan. Maganda talaga siya pambahay. Sa mga gumagamit dati ng mga traditional na RCA jack, then PL 3.5, maganyan na micro, hindi na kailangan yon kasi nga naka Bluetooth na siya. Ayan, may Bluetooth na siya. Tapos may mga improvement na rin siguro sa audio na nagawa dito. Pero masusubukan natin mamaya yan. Okay? Sa likod naman tayo Lodi. Gaya na nasabi ko kanina, meron tayong pamimilian na DVD, BCD, auxiliary, then yung pang-apat ay output na. Ayan. Dito meron siyang ventilation hole, andito siguro sa harapan yung kanyang blower, dito banda, palabas dito. Dito meron naman siyang speaker terminal, speaker A, speaker B. Ayan. Pero wala akong nakitang selection Lodi sa harapan na kung gusto mong pagganahin ng A, ay A lang. Tapos B ay B lang. Siguro sabay na yan. Yung 2 channel niya, ayan, additional lang naman to Lodi. Ayan. Ang priority talaga yan ay 2 channel lang, left and right. Tapos ang capacity niya, yung impedance, ayan, 4 to 16 ohms. Maganda to. Ito Lodi, nakalagay naman sa speaker impedance. Ayan, may label siya dyan.
Ayan o, A or B, minimum 4 to 16 ohms. E and B, minimum 8 to 16 ohms. Okay, madaling i-analyze yan, Lodi. Search nyo na lang kung paano yung mga kombinasyon ng mga speaker na yan. Tsaka marami ng content sa YouTube yan sa mga pagko-combination para yung ohms na yon ay makuha nyo. Meron din siyang antena dito, Lodi. Ayan o, antena. Then yung kanyang power input AC 220, 50 to 60 Hz. Okay, ang napansin ko dito, Lodi, dahil siguro sa payat na siya, wala siyang outlet. Okay, ngayon subukan nating pasindihin. Gagamit tayo ng speaker na consort na D15. Bali yung SG15 ata, ayan, na kulay red, hindi siya imitation. Bali meron tayo ditong crown na speaker. Bali yung maximum ata ng mga yan ay 300. Mahirap kasing i-claim, Lodi, na ganito kalakas yung speaker na to, pero sinusunod lang natin yung nakalagay na level niya sa likod, which is yung kanyang sticker na nakalagay doon ay maximum is 300, yung minimum is kung minsan nakalagay 250 or 200, mga ganyan. Okay, kahit din itong mga to, itong mga kulay red na SG15 na mga yan, kung minsan nakalagay 250 yung kanyang minimum, yung maximum is 300 to 350. Ayun. Okay, mahirap i-claim yan na i-true rated mo yung talagang power niyan. Mahirap yun. Okay, so bali dito tayo, Lodi, sa harapan. Papaanda rin natin to. Ito yung wire ng dalawang speaker natin, Lodi. Kung napansin nyo, Lodi, puro extension wire yung ginagamit natin. Mas mabuti ng ganito ang gamitin, Lodi, na extension wire, kasi nga tunay siya na tanso kaysa yung nabibili na iba na transparent wire na pang speaker wire. Yung mga yun kung minsan mayroon kasing aluminum wire, tapos yung black and red naman na speaker wire kung minsan ay meron ding aluminum, katagalan nagpo-corrosion. Kaya ito yung pinipili ko na speaker wire natin, kasi nga nagtatagal yung extension wire na to. Parehas lang din naman, Lodi, yung speaker wire ay easy yung hinahandle, at itong extension wire ay easy lang din yung hinahandle. Okay, ngayon subukan natin. Yung may buhol, Lodi, yan yung positive ko. Ayan, negative tayo dito, positive tayo dito, positive tayo dito, at negative tayo dito. Okay, kumpleto na yung ating speaker. Alin sa apat na yan, Lodi, ang pwede nyong salpakan. Pero kung dalawa lang yung gamit nyo, consider dyan na 8 ohms yung pinapatakbo nyo na impedance. Ayan, 8 ohms yan. Pero kung halimbawa ay pinagsama nyo na tong dalawang speaker na yan sa isang channel selection, magiging 4 ohms na yan. Kaya pinaghiwalay natin, 8 ohms yung tatakbo sa atin na impedance dyan. Okay, i-power on natin. Yan, i-connect ko muna sa Bluetooth, Lodi. Ayan, naka-connect na sa Bluetooth. Naka-silent mode pala yung kanyang master volume, kaya hindi siya tumunog. May tumutugtog ng cellphone doon. Naka-connect na tayo sa Bluetooth. Okay, medyo naka-normal naman yung ating mga control sa tone. Low, gitna lang natin. Balance, nakagitna. Siyempre, kabila yan left and right. Then high. Tapos dito sa kabila, yung low nya, number 1, para dito sa normal. Then yung kanyang high, number 2. Ganon din. Yung traditional na pihit na lang natin ng araw, guys, sa mga karaoke. Ayan nag-blurred na siya. Okay, mahirap bumalik yung ating camera. Ayan. Ayan, traditional lang. Ayan, guys, sa karaoke ng araw. Okay, ngayon subukan natin. Ang oras natin dito ay nasa, subukan natin yung 18.
Bali, nagpunta tayo sa labas, Lodi. Okay naman yung kanyang sounds. Clear naman, malinis. Malakas din siya, Lodi, Para sa akin, Lodi, ay malakas din naman yung kanyang audio, malinaw. Nakadepende lang din siguro kasi nga bago yung mga speaker natin Ayan. Hindi natin sure pagka lumuma yung ating mga speaker. Pumapangit lang naman ang mga speaker pagka sumasayad na, pagka nawawalan na siya ng mga compressor o tweeter at kung ano pa. Doon lang naman siya pumapangit Pero sa ngayon, Lodi, moment of truth, makikita na natin yung loob ng Joson na to. Importante kasi yung voltahe ng transformer at kung ilang pairs yung ginamit na transistor dito at kung gaano ba siya ka-compact. Ang problema ko ngayon dito ay yung kanyang warranty. Pagka natanggal kasi yung warranty seal na to, wala na. Although bago, may mga warranty features pa siya, pero oras na nakrack yun ay hindi na natin may susole. Ayan, subukan natin, Lodi, na tignan yung kanyang loob. Ito, Lodi, yung kanyang loob. Pasadahan lang natin ng konti. Yung kanyang transformer, Lodi, ay meron siyang 15015, 34034, 220, 50, 60 Hz. Okay. Ito siya, Lodi. Medyo okay din naman yung kanyang transformer, 34034. Medyo malakas na rin yan. Ito naman tayo sa kanyang transistor. Mayroon siyang 4 pairs na 2EC5198 dito sa irila na to, 4 na yan. Tapos dito naman sa kabila, mayroon tayong 4 pairs din na 2SA1941. Tapos kung mapapansin nyo dito, naka-pinhole pa naman yung mga gamit niya. Gawi dito. Mukhang urig yung kanyang mga parts dito. Pinhole type, hindi siya gumamit ng SMD sa gawi dito. Mukhang matibay yung board. Tapos may blower siya dito, high speed siguro yan na blower. Ito siya. Ayan. Dito rin sa kanyang capacitor, yung kanyang capacitor naman ay mayroon siyang 50 volts, 3,300 UF kada isa. Meron siyang 2 pair. Ayan. Tapos meron siyang bridge rectifier dito. Meron siyang relay protector para sa speaker. Kung sakali sira yung speaker siguro, mag-pro-protect yan. Hindi tutuloy yung tugtog. Okay. Dito naman tayo sa kanyang panel, Lodi. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, andito yung kanyang control din dito. Malalaki din yung ginamit na volume control dito. Hindi siya ngayon yung modelo na maliliit na. May mga ibang amplifier kasi, Lodi, na maliliit na yung ginagamit na volume control. Gaya ng Kibler, maliliit yung ginagamit na volume control doon. Ito, traditional pa rin, yung standard na sukat. Ayan, kung mapapansin nyo rin dito sa kanyang front panel, kasi nga kinompress lang siya, SMD type yung mga gamit na niya. Ayan, naka-SMD siya. Ito na yung mga SMD. Bali, combination siya, SMD sa harapan, tapos pinhole dito, type yung sa main amplifier. Ayan. Tapos maliit lang pala yung kanyang heatsink. Ito, maliit lang siya. Kung di ako nagkakamali, 5x2 siguro to. Maliit lang siya,
kailangan wag maglulus yung kanyang blower para hindi to mag-init. Dito rin Lodi, ayan o, may mga BU meter nya. Ayan, naka SMD type na rin. Dito sa harapan Lodi, compress na talaga siya, SMD. May mga mangilan-ngilan lang din na nahaluan ng mga capacitor gaya nito, yung mga pinhole na capacitor nahaluan. Tapos pero more on SMD siya. Pati yung mga chipset niya ay SMD na rin, ayan o. Okay? Pero okay naman, sa audio quality ay okay. Halos kaparehas nga lang din siya ng amplifier na Concert, yung mga bagong Concert ngayon. Ganito rin yung yari ng kanyang amplifier, yan. Nakaganyan din. Pero mas malaki lang ng konti yung Concert sa about dito sa kanyang heatsink. Mas malaki yon. Kasi nga, yung amplifier na yon ay malapad. Yung mga Consort kagaya noon, malalapad yon. Ganyan siya kalapad. Doble nito yung lapad niya. Ito naman ay kinompress. Ninipisan. Pero bakal siya, no, Lodi? All in, bakal yung casing niya. Then, plastic materials. Ayan. Pero, okay naman. Case slider, parang okay naman siya. Volume control, nakita naman natin sa likod ay okay. Ayan, hindi naman siya alog-alog. Ayan, medyo mahigpit. Tapos dito sa kanyang mic input, wag lang madudunggol to. Kasi lahat naman ng mga mic input na ganito, kahit sabihin natin yung bakal, pagka nadunggol yan, talagang matutuklap yan. Okay? So, ito yung loob ng ating amplifier Lodi na Joson. Ayan. Wala tayong repair na ipapakita dito kasi nga bago naman siya eh. Hindi naman siya re-repairin eh. Pero kung sakaling magkaroon ng problem, dito lang naman sa drive unit, tapos sa transistor, then check nyo yung mga shorted dito, mga leakage na capacitor. Yun lang naman yung troubleshoot niyan. Pero nakadepende rin sa audio na nilalabas. Kasi kung yung mga kasama natin dito na legit na technician, audio pa lang alam na kung saan sila pupunta, maghanap ng problema dito. Output pa lang ng audio, ma-detect na nila yan kung anong problema ng amplifier. So ito lang muna siguro Lodi yung ating review para sa amplifier na to. Ito ay hindi natin sponsor Lodi, pinakita ko lang para syempre magkaroon din kayo ng idea about sa amplifier na yan, na kahit paano ay okay din siya. Pambahay, panglagay sa video okay ay pwede yan. Tsaka marami ng review niyan Lodi. Marami ng review na ganitong amplifier. Nagkaroon din ako nito na repair, pero slightly lang na problema. Ayan, major lang na problema. Hindi siya gaano kahirap gawin. Okay? So hanggang dito muna Lodi, maraming salamat, magandang buhay. Kalangis, shoutout dyan, magandang buhay sa'yo. Okay? Binuksan ko tong amplifier mo pero ako na bahala sa warranty niya. Okay? Magandang buhay and 73 po, mabuhay po tayo lahat dyan mga Lodi.